Akala nila, pag may binigay sila sa kanila ang Diyos, pero hindi pa nila hawak, hindi pa binigay. Panahon pa ni Abraham binigay na yun eh. Tapos nung nandun na sila, yung iba nag-aalangan pa. Sabi ni Joshua, hanggang kailan kayo maghihintay? Hanggang kailan kayo maghihintay na kunin ninyo yung binigay na sa inyo? Okay, dalawa po yung pag-uusapan natin. Bunga at saka multiply. Hindi addition na, multiply. Okay, sino dito marunong mag-multiply? Okay. Alam nyo kung anong meron sa multiplication? Okay? Pakinggan nyo itong maigi. Bakit hindi addition but multiply? Okay? Kasi yung multiply, kailangan mo lang tapusin yung first level. Ulitin ko kailangan mo lang tapusin yung first level. Multiplication versus addition, okay? Pag nasa first level kayo, mas malakas yung addition. Pero pag lumampas ka umabot ka ng level 2, mas malakas na yung multiplication. Sa tingin nyo, sino naniniwalang uunlad siya? Yung tamad, yung masipag. Ba't ka naman magpapakapagod kung wala kang pinapaniwala ang mangyayari? Tama? Ba't ka naman manliligaw araw-araw kung sa tingin mo wala kang pag-asa? Tama. Nung bata pa ako, sinabi ko, hindi ako mababasted. Pag sinabi ko palang crush ko, tapos hindi na maganda, hindi ko na agad nililigawan. Pag di maganda yung response, at least di ako nabasted. Hindi ako nababasted. Bakit? Pag hindi ako gusto, hindi ko nililigawan. Eh, hindi ako nababasted. Magpupursige ka kung naniniwala ka, tama? Tama. O, sabihin nyo, multiply. Eto, tanong. Sino ang sinabihan ng Diyos na mag-multiply? Genesis chapter 1 verse 31, ang sabi, and the Lord saw everything that He has made, and so it was very good. Everybody say, very good. Very good. Isa pa, very good. Sobrang ganda, sobrang buti. Mula pa Genesis chapter 1 verse 1, no, nang pasimulang likhain ng Diyos ang langit at ang lupa ay wala pang hugisuan nyo, dilim ang bumabalot sa kailaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sa ibang translation, ang Espiritu ng Diyos ay umiihip sa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos na ito'y mamasdan, pinagbukod niya ang liwanag at dilim, ang liwanag tinawag niyang araw, ang dilim naman tinawag niyang gabi. Lumipas ang gabi, sumapit ang umaga, yon ang unang nasiyahan ang Diyos na ito'y mamasdan. And He saw it was good. Sabi niyo, good. Day 1, it was good. Day 2, God saw it was good. Day 3, it was good. Day 4, it was good. Day 5, it was good. Day 6. Nung kinumpleto niya na lahat, ano pinakahuling ginawa? Ano? Tao. Sa tao, sino yung huli? Si Eva. Akala nila, kasi yung iba, pag nagbasa ng chapter 2, akala nila, tinapos ni Lord yung creation kay Adan. Hindi ho. Yung pagka-create kay Eva, nandun yun sa Genesis chapter. Nakapasok yun sa 6th day. Kasi pagkatapos ni Lord lumikha sa 6th day, nagpahinga na siya eh. Alam nga nagpahinga siya saglit, kinabukasan gumawa na naman siya. Ang sabi, nagpahinga siya sa lahat ng kanyang paglikha. Lahat. So, ibig sabihin, pati yung garden, pag set aside niya ng garden, paglagay ng tao doon, day 6 nangyari yun. Naintindihan niyo po? Day 6. Nung sinabi niya, it is not good for man to be alone. Day 6 yun nangyari. Okay? Hindi mainam sa lalaki, sa tao. Lalaki pa lang ang tao, no? Wala pang babae. Hindi mabuti. Ano ibig sabihin ng hindi mabuti? Huwag ka uminom, huwag ka maglalasing, hindi mabuti yan. Ano ibang salita nun? Kaya yung mga misis ho dito, lahat ng misis magpalakpakan. Huwag niyong iniiwan yung mister niyo ng matagal. Kahit pa sila pastor. Kahit pastor. Huwag niyong iiwan yung mister niyo at pinapabayaan niyo ng matagal. Mababaliw. Namimiss namin yung mga misis namin. Bakit ganun kami ginawa ng Diyos? Hindi may kaibigan ka naman, mag-basketball kayo. Hindi kayang palitan ng barkada o ng kaibigan o ng colleague yung presence ng asawang babae. Yung mga babae, basta meron kayong kamarites, okay na kayo. Saya na kayo di ba? Basta may makakwentuhan kayo. Kami mga lalaki, hindi. Pag uwi namin, dapat nandun yung misis. Kaya kung mag-abroad kayo, lagyan nyo ng time frame na ito lang, tapos uwi na. Hindi pwedeng kung kailan lang gusto, masisira marriage nyo. Bakit? Sino nagsabi na hindi mabuti sa lalaki mag-isa? Sino? Opinion ba yon? Hindi. Bakit? Sino ba gumawa ng tao? Ang Diyos. Alam ng tao. Yung dynamics ng lalaki at ng babae. Okay? Tapos, kailan niya ginawa yung babae? 6 days. Pinakahuli. Isipin ninyo. Palakpakan nyo nga yung mga babae. Pag-isipan nyo itong mabuti. Ang sabi ng Diyos, kailangan ng lalaki ng tulong. It is not good for man to be alone. I shall make him a suitable helper. Sabi nyo, helper. Ang Hebrew word po ng helper ay salitang ezer. Parang yung Acer na computer, pero letter Z.
Azer. Okay? Yung Azer na yan, makikita nyo yan sa buong Old Testament sa tuwing tinutulungan ng Diyos ang Israel. Okay? I look upon the hills, where does my help come from? My help is in the name of the Lord. Yung help na yun, yun yung salitang Azer. My Azer is in the name of the Lord. Ang sabi ni Lord, hindi mabuti sa lalaki ang nag-iisa, gagawan ko siya ng Azer, ng tulong. Kaya mga kababaihan, tulungan niyo yung asawa niyo. Mga mister, dapat may ginagawa kayo para meron silang tutulungan. Hindi pwedeng nakatambay ka. Ano tutulungan sa'yo? Tutulungan ka tumambay. Naintindihan niyo po? Okay, ngayon kung hindi mo na kaya ng mabigat na trabaho, may mga trabaho na isip lang ang kailangan. Patawag mo yung mga anak mo, eto gagawin natin. Basta ikaw yung leader. Naintindihan niyo? Ano ang pinapamultiply ni Lord? Yung good. He doesn't just say multiply to anybody or anything. He says multiply and fill the earth to the good. Yung good na ginawa niya. Okay? Isipin nyo, pagkatapos gawin ng babae, doon lang niya sinabing, it's very good. Day 1, good. Day 2, good. Day 3, good. Day 6, pagkatapos ng tao, tapos dinagdag niya yung babae, sabi niya, very good. Palakpakan niya. Galing, di ba? Yung good ang pinapamultiply. Ulitin ko, yung good ang pinapamultiply. Ano po yung pinapamultiply? Ano yung pinapa-fruits? Good. Okay? Sa Matthew chapter 19, ang layo ng talon, Genesis to Matthew. Matthew chapter 19, merong isang kwentuhan doon na napaka-remarkable na laging ginagamit ng mga hindi naniniwalang Diyos si Jesus. Mini-misquote nila yun eh. Matthew chapter 19, sa Mark chapter 10, nandun din yan. Mark chapter 10, verse 18, ang sabi, good teacher, mabuting guro, ano po ang kailangan kong gawin upang makapasok sa kaharian ng Diyos, upang magmana ng buhay na walang hanggan. Natatandaan nyo, yung rich young man, yung mayaman na lalaki, na kabataang lalaki na naman. Pag sinabi po sa Bible, young man, kabataan, 30-something yun. Hindi yung teenager. Okay? Okay? Kasi yung teen sa kanila, bata pa yun. Eh, tatandaan ko, nung 1980s kami, 15, bata pa yun, nagpipiko pa. Inabot nyo ba yun? 14, 15, nag-ano pa yan, Chinese garter. Yung itapon ng tsinelas, kunin ng tsinelas, ganun. Patintero, nagaganyan pa yan. Hindi katulad ngayon, 9 years old, broken-hearted na. Nakita niyo yung viral na video ngayon, yung kumakanta ng love, kumakanta ng love, nagre-recite, may mahal ka ng iba. Tapos umiiyak yung bata, parang 7 years old lang yun eh. Naalala ko yung isang singer kumakanta sa TV, competition. Parang ano lang siya nun, parang 5 years old. Alam niyo yung kanta niya? All by myself. Alam niyo yung first lyrics ng All by myself? When I was young, I never needed anyone. Sabi nung host, kailan yun? 5 years old ka lang eh. Kailan yung when I was young? Nung 1 year old ka. Iba na mga bata ngayon, nabilis magka-problema. Kumalma lang kayo, mga kabata. Mga bata, kalma ha. Sabi mo sa katabi mo, kalma. Kalma. Huwag kang magmadaling. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magmadaling tumanda. Kasi, tatanda ka rin. Pag tumanda ka na, hindi ka na babata ulit. Mga bata, sobrang nagmamadali tumanda. Tanungin mo yan. Ilang taon ka na? Gumagamit ng fractions. Sobrang nagmamadali. Ipinupush nila lagi ng kalahati. Ilang taon ka na? 10 and a half. Narinig na kayo ng ganyan? Gumagamit ng and a half. 7 and a half. Ilang taon ka na? 12. Pero mag-13 na ako. Excited. Pag 30 na kayo, di nyo na magagawa yan. May narinig kayo. Ilang taon ka na? 30 and a half. 40. Pero magpo-41 na ako. Wala. Lahat gusto bumalik. Wala, hindi ka na makakabalik. Enjoy nyo yan. Isang mabilis na daan lang yan. Pagdating nyo ng 21 years old, sobrang tulin na yan. Tama? Tama po? O tapos pagdating mo ng 70, hindi na nga taon binibilang mo, araw. Lunes. Amen. Umabot ako. Amen? Enjoy nyo lang. Kanina pinag-uusapan namin ng kapatid ko. Sabi ko sa kanya, 45 na ako. If I get to live like my dad did, 70. Perfect number yan eh. Meron na lang akong 25 years. 5 taon. Hanggang kailan ko kayang gawin to? So, lahat ng kaya kong gawin, gagawin ko na. Amen? Kasi, ang bilis. Sabihin nyo, ang bilis. Sabihin nyo ngayon. Hindi, sabihin nyo ngayon. 1, 2, 3, go. May napansin kayo? Tapos na agad. Wala na. Nagets niyo po, Pastora? Pagkasabi mo na ngayon, tapos na. Hindi mo na siya pwedeng tawagin ngayon. Yung sinabi natin ngayon, ang tawag na sa kanya, kanina.
Nakuha nyo? Ang bilis, di ba? Alright. Kaya, hanggat may pagkakataon mag-multiply ng good, i-multiply. Sabi ng, good teacher, ang sabi ni Jesus, why do you call me good? Only God is good. Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Diyos lang ang mabuti. Sabi ng mga hindi naniniwala na Diyos si Jesus. Okay tayo, hindi siya Diyos. Kasi sabi niya, ba't mo ko tinatawag na mabuti? Diyos lang ang mabuti. Saan dyan sinabi na hindi siya Diyos? Meron ba siya sinabi? Huwag mo ko tawaging mabuti. Hindi ako Diyos. Meron ba? Wala naman eh. Ang sabi niya, ba't mo ko tinatawag na mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Tanong, mabuti ba si Jesus? Parang pag kinukote nila yung nasa Old Testament, yung saan ba to? Numbers ata to. Yung sabi ni Lord, hindi ako gaya ng tao na nagsisinungaling. O sinasabi nila, kita nyo? Hindi nagsisinungaling ang Diyos, hindi daw siya gaya ng tao. Eh di, hindi Diyos si Jesus. Kasi hindi daw gaya ng tao, ang Diyos nagsisinungaling. Bakit? Nagsinungaling ba si Jesus? Kaya nga niya kailangan sabihin, ako ang daan, ang katotohanan. Hindi niya lang alam yung katotohanan. Siya mismo yung katotohanan. Saan ka nakita na taong ganyan? Sa mismo yung katotohanan. Sa katotohanan ba may kasinungalingan? Hindi. O hindi siya parang tao. Pero nung naging tao siya, totoong tao siya, hindi siya nagtao-tauhan. Yung iba naman kasi, ang tingin kay Jesus, nagtao-tauhan parang si Superman. Nagtatanggal lang ng butones Hindi, nung nagutom siya, nagutom talaga. Nung napagod. Nung ginulpi talaga. Lahat yun. Totoo yung sakit. Kasi kung hindi, di nasa nyo sacrifice. Sacrifice na tawag. Mas ma-appreciate nyo to. Pag naintindihan ninyo na nung naging tao si Jesus, talagang totoo nung sinabi sa Hebrews chapter 4 verse 15 na we do not have a high priest who is not able to sympathize with us. Ang ating pong high priest na si Jesus, hindi siya yung hindi nakakaintindi ng dinadaanan natin. Kasi hindi niya lang yun alam, dinaanan niya. Kaya sa lahat po ng Diyos, ang sabi ni Philip Yancey, yung paborito ko pong author ng libro, sabi niya, kung lahat ng Diyos ng lahat ng major religions, kasi mananarrow down mo yan kung ano yung may mga pinaka-sense Okay? Kung lahat sila totoo, isama mo lang si Jesus doon. Tapos pipili ako ng isa pagkatapos ko silang aralin. Ito yung napakatalinong tao, inaral niya talaga yung lahat. Ano yung sabi niya? Si Jesus pa rin pipiliin ko. Tanong niya bakit? Kasi sa kanilang lahat, si Jesus lang makakaintindi sa akin. Kasi si Jesus lang ang dumaan sa lahat ng pwede kong daanan. Kaya po pag sinabi ni Lord, go and multiply, be fruitful, okay? Binigyan kanya ng pangarap sa buhay mo. Totoo yun, kaya yun. Kaya po yun. Tingnan niyo mabuti ha. Sabi ko kanina, pinapamultiply, good. Tapos sabi ni Lord, why do you call me good? Only God is good. Tingnan niyo sa John chapter 10 verse 9, anong sabi ni Jesus tungkol sa sarili niya? I am the good shepherd. Sabi niya, only God is good sa Matthew at sa Mark. Tapos sabi niya sa John, I am the good shepherd. Akala ko ba only God is good? Oo nga, I am the good shepherd. Saan niyo pa narinig yan? Psalm 23, the Lord is my... Naintindihan niyo? Okay, so ano i-multiply? Ano i-multiply sa buhay ko? Ang i-multiply sa buhay mo si Lord. Kasi si Lord lang ang good. So kung gusto mo mag-multiply, gusto mo malalakaran, yung pinapalakaran sa'yo ni Lord, gusto mo maging successful, totoo naman talaga yung success Ang ibig sabihin ng success, nagawa mo yung pinapagawa sa'yo ng Diyos. Kahit ano pa yun. Okay? Pwedeng yumaman ka in the process kasi yun ang gusto ng Diyos, success. Pwedeng namatay ka in the process, pero yun ang gusto ng Diyos, success din yun. Naintindihan niyo po? Okay. Bigat naman, Kuya Ruther. Oh, pero ang sarap. Isipin niyo. May exam ho tayo mamaya. Okay. Okay, malapit na po tayong matapos. Okay po ba kayo? Okay na okay kayo? Okay. Sino po dito ang mahilig sa promises ni Lord? Love na love niyo yung mga promises ni Lord. Okay. Jeremiah 29:11, for I know the plans that I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, to give you hope in the future. Hallelujah. Okay. Ang sabi sa Joshua chapter 21, I think it's 21 verse 45, ang sabi, not one, kahit isa, wala, not one of the Lord's good promises. Sabihin nyo, good. Hindi naman tayo sa good, di ba? Yan ang pinapamultiply, yung good, di ba? Not one of the Lord's good promises for Israel failed. Every one of them were fulfilled. Wala daw kahit isa sa mga mabubuting pangako ng Diyos ang nabigo.
Pangako ng Diyos sa Israel. Yung pa yung kay panahon pa ni Abraham, tapos kay Moises, tapos kay Joshua. Patay na si Moises nito. Okay? Wala kahit isa sa mabubuting pangako ng Diyos ang nabigo. Lahat ay natupad. Palakpakan niyo si Lord. Grabe. Markahan niyo sa mga Bibles niyo. Joshua chapter 21 verse 5. Double check ko lang Yeah, Joshua chapter 1 verse 5. Not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Every single one. Everyone was fulfilled. Pasensya na po kayo. Hindi talaga ako mahilig gumamit ng PowerPoint. Okay? So, basta po makinig kayo maigi at sana si Lord ang magbigay ng power dun sa point ko. Okay? So, ngayon, nadidistract kasi ako pag may... Pero habulin nyo na lang dyan sa verse na yan. Madali namang hanapin. Okay, now. Sa Joshua chapter 18 verse 3. Okay? Ang tanong, lahat pala ng promise ni Lord, natutupad. Ano nangyari sa amin? Bakit ang tagal ko nang naghihintay sa promise? Okay, although yung paghihintay po, napaka-importante po niyan, Isaiah 40 verse 30, they who wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings as eagles, they shall run and not grow weary, they shall walk and will not faint. Tama? Tatandaan ninyo? 40, 30 or 31. Ngunit ang mga nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila, sila'y lakad ng lalakad, hindi mapapagod, tatakbo ng tatakbo, hindi manghihina. Gets nyo? Okay. Maghintay. Sabi nyo, hintay. Pag sinabi ni Lord, hintay, hintay. Pero pag sinabi ni Lord, go, go. Naintindihan nyo? Sabi ni Joshua sa Israel, Joshua chapter 18 verse 3, how long will you wait to take possession of the land the Lord your God has given you? Sa Tagalog, ano ba? Hanggang kailan kayo maghihintay para kunin yung mana, yung lupain na binigay na sa inyo ng Diyos? Pag binigay na sa'yo, kanino yun? Sa'yo na. Okay? Dito tayo nagkakatalo. Yung iba nagtatampo sa Diyos. Akala nila pag binigyan sila ng Diyos, kailangan pag binigay sa kanila ng Lord, Diyos wala pa sa kanila, hindi pa binibigay. Akala nila, ulitin ko akala nila, pag may binigay sila sa kanila ang Diyos, pero hindi pa nila hawak, hindi pa binigay. Panahon pa ni Abraham, binigay na yun Kanila na yun. Dati pa. Tapos nung nandun na sila, yung iba nag-aalangan pa. Kasi ang dami, may mga higante kasi, mga Anakites. May mga higante. Sabi ni Joshua, hanggang kailan kayo maghihintay? Kunin niyo, hanggang kailan kayo maghihintay na kunin ninyo yung binigay na sa inyo? Tanong nyo, paano nila kinuha? Tanong nyo, paano? Laban. Sa Bible ho, nahati ang Bible sa dalawang partition. Ang laman ng Bible. Ito makinig po kayo. Okay? Prescription tsaka description. Prescriptive tsaka descriptive. Ano yon? Prescriptive, prescribe, pinapagawa. Okay? Descriptive, dinescribe, kinikwento. Okay? Hindi lahat na nakasulat sa Bible, pinapagawa. Yung iba, kinikwento lang. Naintindihan niya? Okay? Yung pinapagawa, dalawang klase pa yon. Halimbawa, pinikwento, nagbigti si Judas, hindi naman inuutos yun. Okay? Mamaya nagdi-devotion ka, Lord, bigyan mo ako ng word. Pag tingin mo nagbigti si Judas, alo? Baka hindi. Lord, bigyan mo ko ng word. Ano man ang gagawin mo? Gawin mong madali. Hello? Kinikwento lang yon, hindi pinapagawa. Okay. Yung pinapagawa, nahati pa yan sa dalawa. Okay? Utos. Sabihin nyo, utos. Tsaka suggestion. Sabihin nyo, suggestion. May mga suggestion sa Bible. Yung suggestion, kahit hindi mo gawin. Okay? Sa 1 Corinthians chapter 7, ang sabi ni Paul, better, those who marry shall face many troubles in this life, and I want to spare you this. But if you cannot control yourself, by all means marry, better to marry than burn in passion. Sa Tagalog, yung mga mag-aasawa, sino po gusto mag-asawa, magpalakpakan, yung mga single na nagpipray ng asawa, magpalakpakan, amen, hallelujah. Sino ang single, magpalakpakan? Sino may asawa, magpalakpakan? Ba, ang continue single, Okay.
Ang sabi ni Pablo, yung mga mag-aasawa, ako pumilisensya akong magkasal. Ako lang siguro yung pag nagkakasal, binabasa ko to sa 1 Corinthians 7. Yung mga mag-aasawa ay haharap sa napakaraming hamon o suliranin sa buhay. Alam nyo ba, pag nag-asawa kayo, dodoble problema nyo. Kasi yung problema niya, problema nyo na rin. Hindi siya kumain, ikaw magbabayad. Di ba? Siya may sakit, parang sakit mo na rin. Naintindihan nyo? Kasi kung hindi mo doble, ibig sabihin, hindi mo siya mahal, hindi ka apektado. Tama? Dodoble talaga. Pero yung saya mo, dodoble rin. Kasi pag masaya ka, sasaya. Lalo pag yung mga babae po, pag yung emotions nila, binubunton nila yung sa paborito nilang tao. Yung paborito nila yung asawa. So pag masaya, swerte mo. Pag uwi mo, wala kang kinalaman. Ang saya niya. Ay! Ay! Alam ba, na-promote sa trabaho. Pagdating niyan, naku, puro marka ng lipstick. Honey, saya-saya ka. Ikaw naman, ano nangyari? Wala makang kinalaman. Kasi sa'yo niya ibubuhos. Ang problema, wala man, napagalitan siya doon sa labas. Pag uwi, sa'yo din ibubuhos. Hindi mo alam kung ano nangyari. Bakit ka? Nakaupo ka na naman dyan. Ba't yung tuwalya? Yung tuwalya, iniwan mo na naman sa kama. Ba't yung tsinelas? Huwag niyong patulan. Pag gumaganon si Mrs., huwag niyong patulan. Ibig sabihin may nangyari. Hayaan niyo siyang sumingaw. Kasi hindi niya yung pwedeng isingaw dun eh. Hindi siya maintindihan. Ikaw yung makakaintindi, sa'yo siya sisingaw. Naintindihan niyo? Di ba yung pag may bomba, tatakpan bago pasabugin? Di ba? Di ba pag may bomba, tatakpan nila. Yung bomb expert, i-defuse nyo ng may timer, tapos tatakpan. Dun sa sabog. Dapat yung mister ganon. Pag sasabog si Mrs., ikaw yung tatakip. Hindi yung nag-high blood na, papatulan mo pa. Kawawa naman. Naintindihan niya? Hayaan nyo sila magalit. Pag kumalma na, bababa ng bababa boses niyan. Anong problema? Tuwalya? Sandali, kukunin yung tuwalya. Ano pa? Pag kumalma, naramdaman mo kumalma na, hawakan mo na sa ulo. Ano ba nangyari? Tapos sabihin mo na, magbihis ka, kain tayo sa labas. Yun na yan. Okay? So, sabi ni Joshua, how long? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin ito. Okay? Maraming nadidisillusion. Akala nila, walang binigay si Lord. Ang totoo, ayaw nilang kunin. Ulitin ko akala nila walang binigay si Lord, dati pa binigay, ayaw kunin. Sabihin mo sa katabi mo, kunin mo na. Naiintindihan niyo po? Kunin mo na. Kung gusto mo paggamit kay Lord, gusto mo gamitin ka ni Lord, ano bang hinihintay mo? Wala naman sila lumapit sa'yo. Brother, gusto mo ba mag-worship leader? Hindi, mag-practice ka na ng mag-practice. Tapos pag nandiyan ka sa likod, lakasan mo yung kanta para marinig nila. Marinig, ay, key of G pala to. Sa susunod, gusto mo mag-back up. Diba? Gusto mo magamit, mag-preach, hindi muna. Mahigpit yung hindi lahat nakakatayo dito. Ano ka na, sumama ka doon sa Bible study, taga-bukas ka, di ba? John 14:6, kapatid na Josel, basa, ganun. Taga-basa ka. Tapos hanggang sa susunod, ikaw naman yung magpipray. Hindi yung mga Christian, ang gagaling, lalo sa music, ang gagaling. Pag pinag-pray mo, nagiging paniki. Ikaw mag-pray, ba't ako? Hindi paniki. Ba't ako? Pambira ko ako si Lord, magtatampo ko na, pambira naman itong mga ito, pag ako kakausapin, ayaw mo. Hingi lang kayo ng hingi. Tama. Sabi nga sa kapatid ko kanina kasi nag-online selling yan sa TikTok. Ako, nag-affiliate marketing ako sa Facebook o sa Shopee. Kasi naman, malaki yung gastos sa content creation. Sabi ng iba, bakit mo pinagkakitaan yan? Pambayad ko lang sa editor yun. Sagot ko pa internet lahat, tapos malaki po siyang trabaho. Kasi pag nasa content creation ka po sa Facebook, pag lumipas ng 24 hours, hindi gumalaw yung page mo, iilalim siya. Iilalim siya sa pinakailalim. Matatabunan ka lahat ng Diwata Pares. Naintindihan nyo? Naintindihan? Matatabunan ka sa dami ng gumagawa, sa dami ng matatabunan ka. Kaya kailangan gumalaw ka. Robot si Facebook Robot siya. Kailangan maramdaman kanya. Kumbaga, kailangan makuryente mo siya. So, galaw ka ng galaw. Ang laking trabaho po nun. Ngayon, habang nandito ko, pagdating ng 7:30, may mga upload na video ko, nakalatag na siya 12:30 pack, may lalabas. 7:30, may lalabas pack. 4 sa isang araw, kailangan may lalabas. Isipin nyo. Kaya gumagawa kami ng paraan para masustain siya kasi magastos. Pero pag hindi mo ginawa, sino makakarinig sa'yo?
Pag nagtipid ka, hindi ka ipupush ni Facebook, yung algorithm, hindi ka ipapakilala sa mga hindi pa nakakarinig sa'yo. Sino makakarinig sa'yo? Kasi nagtipid ka. Walang nakarinig sa'yo. Eh gusto mo nga kasi marinig nila eh. Gusto mo mga makarating doon sa mga hindi pa kilala si Jesus eh. Tapos magtitipid ka. Bakit? Mahirap ba ang Diyos? Hindi ko sinabi maging waldas kayo, pero huwag kayong matakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka matakot. Sabi ko kanina, di ba, merong utos, merong suggestion. Sabi ni Paul, yung mga mag-aasawa, baka kung mas madali pag hindi kayo mag-asawa, no? Pero kung hindi kayo makapagpigil, abay, mag-asawa kayo. Ano ibig sabihin nun? Suggestion lang yun. Pwedeng hindi. Pwedeng ano, okay? Hindi ka nagkakasala nun. Yung huwag kang matakot, paulit-ulit, Isaiah, huwag kang matakot. No? Joshua, huwag kang matakot. Joshua chapter 1, verse 8. Makinig kayong maigi. Ito ang bilin ni Lord kay Joshua. Patapos na po tayo. Nandiyan pa ba kayo? Amen? Makinig kayong maigi. Si Joshua ang ginamit ni Lord para ma-multiply yung calling ni Moises, dinala siya doon, tapos si Joshua ang tumapos. Si Joshua ang kumuha ng mga lupa. Si Joshua talaga yung nakipaglaban. Grabe, si Joshua, nakakapagod yung buhay ni Joshua. Minsan, pag binasa niyo yung Joshua, isang araw, 2 gera. Gera sa umaga, gera sa hapon. Kasi talaga, bakit? Kasama natin si Lord, ang tagal na natin itong hinintay, andito na. Kaya sabi niya sa chapter 18, ano ba? Hanggang kailan nyo hihintayin? Binigay na nga ni Lord, ayaw nyo pag gumalaw. Sabi niyo sa katabi niyo, galaw-galaw. Gusto mo ng trabaho, mag-apply ka. Gusto mo graduate, mag-aral ka. Gusto mo pumasa, mag-review ka. Gusto mo magamit ni Lord, mag-practice ka. Hindi isusubo sa'yo yan. Naintindihan niyo ba? Huwag kayo magtampo sa Lord kung hindi sinusubo sa inyo. Bakit? Kasi kayo, ang calling natin, maging sundalo. Meron ba sundalo sinusubuan? Pumunta ka sa PNP, pumunta ka sa Krame. Uy, General. Tarap? Tarap? Huwag kayong matakot, kasama natin si Lord. Sabi ni Joshua, hanggang kailangan kasi ngayon iba ayaw gumalaw. Ayaw gumalaw. Joshua 1:8, 1:9. Ito bilin ni Lord bago nag-umpisa yung talagang trabaho ni Joshua. Ano yun? 1:8. Sa English, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so you may be able to do all the instructions written in it so it may go well with you. You will prosper in the land. Sa Tagalog, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo iyon araw at gabi upang matupad mo lahat. Sabihin niyo lahat. Lahat ng nasusulat doon, sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. Ulit, sabihin niyo ginhawa. Sabihin niyo tagumpay. Okay, yan yung promise. Sabihin niyo promise. Okay, ano pa sabi ni Lord? Verse 9, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin, magpakatatag ka, tibayan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. O mawawalan ng pag-asa kung si Yahweh ang iyong Diyos ay sasa iyo saan ka man pumunta. May tanong ako sa inyo. Yung huwag mong kaligtaang basahin. Suggestion yun, utos. Utos. Yung huwag kang matakot, tibayan mo loob mo. Suggestion, utos. Utos. Ano tawag sa ating mga Christian pag inutusan ka tapos hindi mo ginawa? Kasalanan. Panoorin niyo yung mga videos ko sa sa Facebook, yung Reels. Meron doon 15 million views, 2 million views, ganun. Alam niyo lahat yun, paano nag-uumpisa? Tanong niyo paano? Sa isip lang, binibigay ni Lord. Pero ikaw gagawa. Pag hindi mo nga sinulat, 5 minutes, limot mo na eh. Kasi binababa lang ni Lord. Hindi mo alam paano mo naisip. Sabi ng iba, grabe, ang lalim. Paano mo naisip? Hindi ko rin alam eh. Naisip ko lang eh. Ibig sabihin, dumating galing kay Lord. Habang nagpipray ka, habang nagbabasa ka, dumarating. Pag hindi mo pinansin, walang mangyayari. Madalas, pag hindi mo pinansin, makikita mo ginagawa ng iba. Kasi nung binigay sa'yo, hindi mo pinansin, binigay sa iba. Naiintindihan nyo? Hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang. Kaya may utos si Lord na ganyan. Kasi gusto niya makita yung mga anak niya na magtagumpay. Giginhawa ka at magtatagumpay. Walang guminhawa at nagtagumpay na lingkod ng Diyos na hindi niya inutusan. Madalas yung utos, hindi madali. Sabihin niyo hindi madali. At hindi lang hindi madali, madalas imposible. Pero ganun si Lord. Tanong niyo bakit? Kasi siya yung kasama mo eh. Masyado siyang malaki, masyado siyang malakas para bigyan ka ng pangarap na maliit. Ang ibibigay sa iyo yung pangarap na malaki kasi malaki yung nagbigay. Naintindihan niyo po?
Baka iniisip nyo, madali niyang sabihin sa'yo. Kasi maunlad ka naman. Yung kotse mo sa labas, ang laki-laki, ang ganda-ganda. Nung high school po ako, pedicab driver ako. Nung high school. 2 piso pa lang pamasahe nun. Nag-pedicab driver ako. Marami akong dinaanang mahirap. Pero hindi ako natakot. Unti-unti. Bakit? Kasi alam ko, sasamahan ako ng Diyos. Amen? Amen. Multiply. I-multiply nyo muna si Jesus. Lastly, ito itatanong ko sa inyo as a church. Okay? Tinanong ko to sa kapatid ko kanina. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians, imitate me as I imitate Christ. Tularan mo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Bakit? Kasi ang gusto nating dumami, yung mga kagaya ni Jesus. Tama? Kasi ang pinaparami ni Lord, yung mabuti. Tama? Sino yung mabuti? Si Jesus. So dapat dumami, yung mga asal Jesus. Tama? Sabi niyo asal Jesus. Ito tanong ko. Huwag niyo na itanong sa katabi niyo. Tanong niyo lang sa sarili niyo. Ha? Okay? Ito tanong ko ha. Gusto mo ba mapuno itong church natin ng mga taong kaparehas mo ng ugali? Kaya mo bang ipag-pray kay Lord o hingin kay Lord o gusto mo ba na ang dalhin niya dito mga tao, pag binago niya, ang magiging resulta parang ikaw? Yung mga makakasama mo sa ministry, makakasama mo sa church, mapupuno kayo dito, puro ka ugali mo. Pag ang sagot mo hindi, pag iniisip mo, naku, problema yan. May problema tayo. Ano ibig ko sabihin? Ibig ko sabihin ito. Bago tayo humingi kay Lord ng multiplication, okay? Kasi obsessed tayo sa promise eh. Pero ayaw natin ng process. Gusto natin yung promise, ayaw natin yung process. Pag walang process, hindi mo mapopossess yung promise. Ang nasa gitna ng promise at saka nung possess, yung possession, yung process. Okay? Okay? Bago tayo humingi kay Lord na dumami tayo, kasi pag pinadami ni Lord, ikaw ang ginamit, ang dadami kaparehas mo. Alam, naiintindihan niyo po? Ganun talaga. Kung sino nag-disciple, ang dadami yung kaparehas niya. Okay? Ngayon, hingin natin yon na i-multiply tayo ni Lord. Pero, hingin din natin na gawin tayo ni Lord kagaya niya. Para pag dumami, ang dadami talaga yung good. Nobody else is good but God. Ang dadami, hindi Kuya Router, ang dadami Jesus. Ang dadami, hindi pastor, ang dadami Jesus. Yung mga kaasal ni Jesus, yung mga kapitbahay ninyo, pag may problema, dito pupunta. Pag may problema yung mga katrabaho nyo, sa inyo magpapapray kahit hindi dito nagsisimba. Kasi nakita nila na Jesus sa inyo. Amen? Amen? So, yung mga pangarap ninyo, lakihan ninyo, yung mga ministry ninyo dito, galingan ninyo. Sabi ni Joshua, kaya hanggang kailan kayo maghihintay, lumaban na kayo kasi binigay na ni Lord yan. 11 years, I think alam nyo na kung saan nyo gustong pumunta at saan kayo dadalhin ni Lord. Huwag na kayong maghintay, kilusan nyo na po kasi kasama nyo si Lord. Amen? Tayo po tayong lahat, mag-pray po tayo. God is good. God is good. God is good. Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong kalinga, higit sa lahat, sa iyong mga pangako ng pagsama po sa amin. We ask, Lord God, that you would bless this household, this church, this body, Lord God. We ask that you would bless them. Lahat po ng bumubuo, Panginoon, sa Abundant Life Faith Church, Lord God. This, Lord God, church has been born out of your promise, Lord God, that you came to give us life abundantly. Panginoon, maranasan po namin ang kasaganaan, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay. Lahat po, Panginoon, ng lingkod mo at mananampalataya at naniniwala sa iyo na narito ngayon. Bigyan mo po sila ng kaunlaran, bigyan mo po sila ng abundant life sa lahat, Panginoon, sa kanilang pag-iisip, sa kanilang pananalangin, sa kanilang pagbibigay, sa kanilang pagmamahal, sa lahat po ng bunga ng banal na Espiritu sa kanila, Lord God. Kindness, love, self-control. Lord, ma-multiply po ito lahat at makahawa po kami ng maraming tao na makakilala po sa iyo at makita nila, Panginoon, ang bahay-sambahang ito magsilbing liwanag dito po sa Parang Marikina. Makita po nila, Panginoon, na merong Jesus na nagmamahal, Panginoon, at merong Jesus, Panginoon, na kumakalinga sa amin at nagbibigay ng pag-asa. And you welcome everyone, Lord God, as you multiply us, Lord God, as you multiply your presence
presence and your image and your power and your promises, Lord God, in our lives. In Jesus' mighty name, Panginoon, si Pastor Tom, Panginoon, si Pastora Nori, Panginoon, at lahat po, Panginoon, ng kanilang pamilya at sambahayan at ng kanilang mga pastoral staff, we ask for your blessing and your anointing, Lord God, and your guidance, Lord, in Jesus' name, we honor you, we thank you. Amen. 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 Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Maraming salamat po. Thank you so much for lending me your hearing. Lahat po ng kaluwalhatian ay sa iyo, Panginoon. Salamat po. Salamat po.